Magandang araw mga bata! Welcome sa Valenzuela Live! Ako si Teacher Celia, ang tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. Ika-5 linggo ng unang markahan sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 4. Para sa inyong attendance, i-type na sa comment box ang iyong pangalan, pangalan ng iyong guro, at pangalan ng iyong paaralan. May 2 minuto kayo para isagawa ito. Bago tayo magsimula, ihanda ang module, papel o kwaderno at ballpen. Mahalagang paalala, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin. At maging magalang sa pagsagot sa comment box. Ang ating layunin ay hango sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto, na kapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon, tulad ng pagsangguni sa taong kinauukulan. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay pagsangguni sa kinauukulan. Para sa unang pagsubok, subukin natin ang iyong kakayahan. Ang panuto ay ayusin ang mga ginulong salita upang matukoy kung kanino o saan dapat sumangguni sa pagsusuri ng katotohanan. May 10 segundo kayo para sagutan ang bawat bilang. I-type sa comment box ang inyong sagot. Unang bilang. Sa kanila tayo sumasangguni kapag may mga aralin sa module na hindi natin maunawaan. At ang tamang sagot, guro. Ikalawang bilang. Sa kanya sumasangguni kapag may problema o hinaing ang mga tao na nakatira sa inyong barangay. At ang tamang sagot ay kapitan ng barangay. Ikatlong bilang. May hirap na salita o kahulugan ng mga salita.
At ang tamang sagot ay diksyonaryo. Ika-4 na bilang. Nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa panahon at mga babala hinggil sa mga bagyo. At ang tamang sagot, pag-asa. Ika-5 bilang. Dito tayo sumasangguni para makumpirmang walang pasok o kansilado ang klase dulot ng malakas na bagyo. At ang tamang sagot ay local government unit. Magaling mga bata. Masdan muli ang mga larawan. Ano ang masasabi nyo sa mga larawang ito? Tama! Sa kanila tayo maaaring magtanong o sumangguni. Nakatitiyak tayo na lehitimong sagot o balita ang ating makakalap sa kanila. At yan ang ating tatalakayin sa aralin natin sa araw na ito. Pagsangguni sa kinauukulan. At ngayon naman, balikan natin ang nakaraan niyong aralin sa pamamagitan ng isang gawain. Ang panuto ay, basahin mabuti ang mga pahayag. Isulat ang salitang mapanuri kung ito ay nagsasaad ng mapanuring pag-iisip at hindi mapanuri kung hindi. May 10 segundo kayo para sagutan ang bawat bilang. I-type sa comment box ang inyong sagot. Unang bilang. Ibinalita sa telebisyon na magbibigay ang gobyerno ng karagdagang ayuda sa mga mahihirap. Kaya pinagsabi ko kagad ito sa mga mahihirap naming kapitbahay. At ang tamang sagot ay hindi mapanuri. Ikalawang bilang. Lahat ng mga balita na aking napapanood sa telebisyon ay agad kong pinaniniwalaan. Mapanuri o hindi mapanuri. At ang tamang sagot, hindi mapanuri. Ikatlong bilang. Pinipili ko ang mga programa sa telebisyon na dapat kong panuurin. Mapanuri o hindi mapanuri. At ang tamang sagot, mapanuri. Ika-4 na bilang. Nanonood kami ng malalaswang palabas sa telebisyon. Mapanuri o hindi mapanuri. At ang tamang sagot, hindi mapanuri. Ika-5 bilang. Hindi ko na kinakailangang itanong pa sa aking mga magulang ang mga dapat kong gawin o sundin para makaiwas sa lumalaganap na pandemya dahil napapanood ko naman ito lagi sa telebisyon. Mapanuri o hindi mapanuri. At ang tamang sagot ay hindi mapanuri. Magaling grade 4. Pagmasdan ng larawan. Ano ang napansin nyo? Tama. Batay sa larawan, siya ay nag-aaral na walang gadget. Siya ay isang batang nahahanay sa modular. Sa araw na ito, magbabasa tayo ng isang maikling kwento
tungkol sa isang batang madalang makapag-online learning. Halina't sabayan niyo ako. Modular, akda ni Edita T. Honrades. Hindi sapat ang kinikita ng mga magulang ni Lizelle para tustusan ang araw-araw na paglulog ng kanyang gadget na ginagamit niya sa kanilang online class. Minsanan lamang siyang nakakapasok sa klase nila online. Dahil dito, mas madalas na sinasagutan na lamang niya ang kanyang mga module sa tulong ng kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid. Minsan naman ay humihingi siya ng tulong sa kanilang kamag-anak na nakapag-aral para mas maintindihan at may paliwanag sa kanya ang nakasulat sa module. Madalas din siyang nagpapadala ng mensahe sa kanyang guro upang itanong ang mga mahihirap na aralin na hindi niya maintindihan. Malimit din namang pumupunta sa kanilang bahay at kanyang guro upang ipaliwanag sa kanya ang mga aralin sa module na hindi niya maunawaan. Pinagbilingan din siya ng kanyang guro na basahin lagi ang mga aklat na pinamigay sa kanila bago magsimula ang klase. Binigyan din si Lizelle ng diksyonaryo ng kanyang guro na magagamit niya sa kanyang pag-aaral. Sa tuwing may mga salita sa module na hindi niya maunawaan o hindi niya alam ang kahulugan, ay agad siyang sumasangguni sa diksyonaryo. Dahil sa kasipagan at pagtitiyagan ni Lizelle sa pag-aaral, ay hindi naman siya nahuhuli sa mga kamag-aral niya na nakapapasok sa kanilang klase online. Mas madalas pa nga na nauuna pa siyang magpasa ng mga performance tasks na pinagagawa ng kanilang guro. Mga bata, naunawaan ba ang ating kwento? Suriin natin kung naunawaan nyo ang binasang kwento sa pamamagitan ng pagsagot ng bawat tanong. Ang panuto ay, basahin ang bawat tanong, piliin ang letra ng tamang sagot. May 10 segundo kayo para sagutan ang bawat bilang. I-type sa comment box ang inyong sagot. Unang bilang. Sino ang pangunahing tauhan sa maikling kwento na iyong binasa? A. Si Lizelle. B. Ang mga magulang ni Lizelle. C. Ang guro ni Lizelle. At ang tamang sagot ay letrang A. Ikalawang bilang. Bakit mas madalas na hindi nakapapasok si Lizelle sa kanilang klase online? A. Hindi sapat ang kanilang pera para makapag-load. B. Wala siyang gadget na magagamit. C. Tinatamad siyang pumasok sa klase nila online. At ang tamang sagot ay letrang A. Ikatlong bilang. Ano ang ginawa ni Lizelle upang maunawaan niya at masagutan ang mga aralin sa module? A. Nagpapaturo siya sa kanyang mga magulang o nakababatang kapatid. Nagtatanong din siya sa mga kamag-anak nila na nakapag-aral. B. Hinahayaan na lamang niya na walang sagot ang kanyang module. C. Ibinalik na niya sa kanyang guro ang kanyang module dahil hindi na niya ito kayang sagutan. At ang tamang sagot ay letrang A. Ika-4 na bilang. Ano ang ginagawa ng kanyang guro para higit na maunawaan ni Lizelle ang mga aralin sa module, kahit hindi siya nakapapasok sa kanyang klase online? A. Pinabayaan na siya ng kanyang guro. B.
Madalas siyang pinupuntahan sa kanilang bahay at tinuturuan. Ipinaliliwanag sa kanya ang mga aralin sa module. C. Sinabihan siya ng kanyang guro na ipasa na lamang ang kanyang module kahit walang sagot. At ang tamang sagot ay letrang B. Ikalimang bilang. May mga salita na hindi niya lubos na nauunawaan sa module. Saan siya sumasangguni? A. Sa diksyonaryo. B. Sa kanyang mga magulang at mga kapatid. C. Sa mga comics at pocketbook ng kanyang nakatatandang kapatid. At ang tamang sagot ay letrang A. Ika-anim na bilang. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Lizelle, gagawin mo din ba ang kanyang ginagawa? Bakit? A. Hindi, dahil nakahihiya po na magtanong o sumangguni sa iba. B. Opo, dahil higit akong matututo kung sasangguni ako sa mga taong may higit na kaalaman sa akin. C. Opo, pero hindi ko naman gagawin na magpaturo pa sa aking mga kamag-anak para lamang masagutan ko ang mga mahihirap na aralin sa module. At ang tamang sagot, letrang D. Pagyamanin pa natin ang inyong kahusayan. Sagutan natin ang isa pang pagsasanay. Ang panuto ay, lagyan ng check ang patlang kung tama ang pahayag at X kung hindi. May 10 segundo kayo para sagutan ang bawat bilang. I-type sa comment box ang inyong sagot. Unang bilang. Madalas nagpapadala ng mensahe si Jeff sa kanyang guro sa tuwing may hindi siya nauunawaan sa mga aralin na nasa module. At ang tamang sagot ay check. Ikalawang bilang. Isinasangguni ko muna sa aking mga kalaro ang mga impormasyong aking narinig o nabasa bago ko ito paniwalaan. Check or X. At ang tamang sagot, X. Ikatlong bilang. Agad na umiinom ng gamot sa sakit ng ulo nang hindi na sumasangguni sa doktor. Check or X. At ang tamang sagot ay X. Ika-4 na bilang. Pinaniniwalaan ang mga pahayag na narinig o nabasa sa social media kahit hindi sigurado ang pinagmulan nito. Check or X. At ang tamang sagot ay X. Ikalimang bilang. Kung mayroon akong narinig, nabasa, o napanood ng mga impormasyon na hindi ko naintindihan, isinasangguni ko ito sa mas nakababata sa akin. Check or X. At ang tamang sagot ay X. Mahusay mga bata. Ipinamalas nyo ang inyong galing.
Ayon sa salawikain, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya't tandaan ang mga bagay na ito. Ugaliin ang pagsusuri ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsangguni o pagtatanong sa kinauukulan na nagbibigay ng linaw sa ating mga katanungan o kaisipan tungkol sa mga impormasyon na ating nakakalap bago gumawa ng anumang hakbangin. Para sa isa pang pagsubok, isagawa natin ito. Isulat ang salitang okay kung tumutugon sa pagsusuri ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsangguni sa taong kinauukulan at di okay kung hindi. May 10 segundo kayo para sagutan ang bawat ginang. I-type sa comment box ang inyong sagot. Unang bilang. Tinatanong muna ni Elisha sa kanyang mga magulang kung anong programa sa telebisyon ang maaari niyang panuurin. Okay or di okay? At ang tamang sagot ay okay. Ikalawang bilang. Humahangos na binalita ni Jeffrey sa kanyang ina ang balita na kanyang narinig sa kanilang mga kapitbahay na magkakaroon daw ng malakas na bagyo. Okay or di okay? At ang tamang sagot, di okay. Ikatlong bilang. Isinasangguni muna ni Edith sa kanyang nakatatandang kapatid kung tama ba ang impormasyong nakalap niya hinggil sa lagay ng panahon bago niya ito ibalita sa kanilang klase. Okay or di okay? At ang tamang sagot ay okay. Ikaapat na bilang. Madalas na nakararamdam ng matinding sakit ng ulo si Divine. Kaya agad siyang sumangguni sa doktor upang malaman ang sanhi ng madalas na pagsakit ng kanyang ulo. Okay or di okay? Ang sagot ay okay. Ikalimang bilang. Kung may naririnig o nababasa akong impormasyon na hindi ko maintindihan, agad ko itong itinasangguni o itinatanong sa aking mga magulang o guro. Okay or di okay? At ang tamang sagot ay okay. Mahusay mga bata. Para sa pagtataya, ang panuto ay basahin mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot. May 10 segundo kayo para sagutan ang bawat bilang. I-type sa comment box ang inyong sagot. Unang bilang. Senior citizen ang ina ni Nelda. Nais niya na ito ay agad na babakunahan laban sa sakit na COVID-19. Sa anong ahensya ng pamahalaan siya maaaring sumangguni? A. Kagawaran ng kalusugan. B. Kagawaran ng edukasyon. C. Kagawaran ng enerhiya. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang A. Ikalawang bilang.
Nais mong malaman kung kailan muling sisimulan ang libreng paglalagay ng microchip at anti-rabies vaccination program para sa mga alaga ninyong aso. Kanino o saan ka dapat sumangguni? A. Sa kapitbahay. B. Sa program ni Erwin Tulfo. C. Sa City Veterinary Services Office. At ang tamang sagot ay letrang C. Ikatlong bilang. May mga salita sa module ninyo sa Pilipino na hindi mo maunawaan ang kahulugan o ang ibig sabihin. Kanino o saan ka dapat sumangguni? A. Sa diksyonaryo. B. Sa inyong kapitbahay. C. Sa mga kaklase mo. At ang tamang sagot ay letrang A. Ika-4 na bilang. Napanood mo sa Facebook page ng Valenzuela na magpapahiram ng tablet ang lungsod ng Valenzuela na magagamit ninyo sa inyong pag-aaral ngayong new normal. Ano ang dapat mong gawin? A. Magtatanong sa iyong guro kung paano ka makahihiram ng tablet na magagamit mo sa pag-aaral. B. Magtatanong sa mga kapitbahay kung alam na ba nila ang balita na iyong napanood. C. Lalapit sa inyong barangay para makahiram ng tablet na magagamit mo sa iyong pag-aaral. At ang tamang sagot ay letrang A. Ika-5 bilang. Sinabi ng inyong kaibigan na nabasa niya sa Facebook page na maaari nang mamasyal sa mga mall ang mga batang tulad mo. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin ko agad ito sa aking mga magulang. B. Sasama ka sa mga kaibigan mo na mamasyal sa mall. C. Itatanong ko muna sa mga magulang ko kung may katotohanan ang balitang nabasa sa Facebook page ng aking kaibigan bago ko ito paniwalaan. At ang tamang sagot ay letrang C. Good job, grade 4. Ipinamalas nyo ang inyong talino at husay. Para sa inyong karagdagang gawain, basahin ang mga impormasyon. Kanino mo ito isasanggunin? Ipaliwanag mo kung bakit. Gawin ito sa inyong kwaderno sa ESP. Unang bilang. Paglabag sa curfew ng ilang kabataan sa inyong lugar. Ikalawang bilang. Paulit-ulit na paglabas at paglalaro ng mga batang kasing edad mo nang walang suot na face mask o face shield. Muli, ako si Teacher Celia mula Silvestre Lazaro Elementary School. Marami pong salamat.